So magandang araw sa ating lahat. So ako po si Attorney Mona Bidirahin, the Chief ng Special Public Assistance and Legal Aid Division ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs. So magdi-discuss po tayo ngayon ng Indigenous Peoples' Rights. So ang coverage po ng discussion natin is about the specifically di-discuss po natin yung Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 o yung tinatawag nating IPRA. So, unang-una po, sino po, pag sinabi nating Indigenous Peoples, sino-sino po ba yung mga Indigenous Peoples na tinuturing natin dito sa Barrio? Sila po yung mga native inhabitants. So, pag sinabi nating native inhabitants, ibig sabihin sila po yung original na naninirahan dito sa Barrio. So, itong discussion natin about sa rights of the IPs is mahalaga. Unang-una, mahalagang malaman po ng ating mga kapatid na katutubo yung kanilang karapatan. Okay, so bakit ba mahalaga na malaman ng ating mga kapatid na katutubo ang kanilang mga karapatan? So mahalaga po ito dahil once po na nalaman natin yung ating karapatan, tayo po mismo yung sa atin po magsisimula yung pagprotekta ng ating mga karapatan. So kung hindi natin alam, so most probably naaabuso po yung ating mga karapatan. So meron din po tayong Republic Act 8371 or yung tinatawag nating IPRA. So meron sa IPRA, meron pong 4 bundles of rights. And doon sa 4 bundles of rights, kung isusuma total natin, is merong 36 specific rights ng ating mga indigenous peoples. So doon sa 4 bundle of rights, meron tayong tinatawag na rights to ancestral domains and lands. Second is the right to self-governance and empowerment. Third, social justice and human rights. And fourth, right to cultural integrity. So isa-isahin po natin. Una, yung right to ancestral domain and ancestral land. So ano po ba yung karapatan ng IP sa kanilang ancestral domain at ancestral land? Unang-una yung tinatawag nating ownership. So when we say ancestral domain, kinikilala po ng ating gobyerno na ang merong karapatan po doon sa lupain na yun is ang IP community by virtue of the native title. Kasi nga kinikilala na since time immemorial, bago pa man dumating ang mga Kastila, sila na yung naninirahan doon sa lupain na yun. So kinikilala ng ating gobyerno na sila talaga yung totoong nagmamay-ari ng lupain na yun. Second is to develop lands and natural resources. So dahil ancestral domain ay pagmamay-ari ng ating mga indigenous peoples, may karapatan po silang i-develop yung lupain at nasa kanilang decision po kung ano yung kanilang gustong development na gawin doon sa kanilang area. And then stay in the territories. Ibig sabihin bawal po silang paalisin doon sa kanilang ancestral domain. Dahil nga sa kanila yung lupa, so it follows na bawal silang paalisin. And except po, kapag may mga war or calamity na kung saan kinakailangan silang lumikas, and may karapatan naman din po silang bumalik, yung tinatawag natin right to return in case of displacement. So meron silang karapatang bumalik sa kanilang ancestral domain or ancestral land. And then regulate entry of migrants. So parang ang ancestral domain parang bahay po yan. So meron silang karapatan na pahintulutan kung sino yung gustong pumasok at meron silang karapatan na hindi payagan yung isang tao or juridical entity na papasok sa kanilang ancestral domain. So yun po yung to regulate entry of migrants. And then meron din po yung safe and clean air and water. So isa po yan na karapatan nila nakapaloob sa right to ancestral domain. Claim parts of reservation. So kung halimbawa yung ancestral domain nila, partly, meron doon declared as military reservation.
In case po na umalis na po yung military, no, and hindi na po ginagamit as a military camp, no, yung part ng kanilang ancestral domain, pwede po nilang i-reclaim, no, yung area na yun na kung saan nakatayo or doon nakalagay yung military, no, camp. And then resolve conflict through customary law. So, gaya na nabanggit natin doon sa karapatan ng mga IP under BUL, so yung traditional or tribal justice system, so may karapatan po ang ating mga kapatid na IP na i-resolve yung mga conflict or dispute, no, between and among IPs of the same tribe using customary law. So ano po ba yung konsepto na pag sinabi nating ancestral domain? When we say ancestral domain, no, hindi lang po yung kalupaan, no, ang saklaw ng ancestral domain, kung hindi lahat ng mga natural resources. No, so yung hipapawid, yung sa ilalim ng lupa, no, yung mga puno, lahat po ay saklaw, no, pag sinabi nating ancestral domain. At pag sinabi din nating ancestral domain, ito ay pribadong pagmamay-ari ng community. So, communal property ang tawag doon. So, ang ancestral domain is hindi po natin pwedeng ibenta. Bakit hindi pwedeng ibenta? Dahil nga po communal property. Ibig sabihin, hindi isang tao lang o hindi isang clan lang ang nagmamay-ari ng ancestral domain, kundi lahat ng community na naninirahan doon sa domain. Kahit po yung mga hindi pa pinapanganak, no, kasama po silang nagmamay-ari ng ancestral domain. So yun po yung isang rason kung bakit talagang hindi pwedeng ibenta ang ancestral domain. Magkaiba po yung konsepto, no, nung ancestral land and ancestral domain. Sa ancestral land, tinutukoy lang po nito or saklaw lang po yung kalupaan. At unlike po sa ancestral domain, ang ancestral land po ay pwedeng ibenta. No? Meron pong right to transfer the land or property, provided po na yung bibili is member ng IP community. So, hindi po siya pwedeng ibenta sa non-IP. So, yun po yung limitation. Although, pinapayagan or pinapahintulutan, no, yung pagbenta ng ancestral land, pero dapat sa kapwa IP lang po. So, dito sa ancestral land, meron tayong tinatawag na right to redemption. Ano po ba yung right to redemption? Ibig sabihin, kapag yung ancestral land ay naibenta sa non-IP through vitiated consent, ibig sabihin, dahil sa pananakot or through unconscionable consideration or price or binenta sa mas mababang halaga, meron pong karapatan ng ating mga IP na i-redeem, no, yung property na nabenta sa non-IP. So, hanggang kailan po pwedeng i-redeem? So, meron pong 15 years from the date of transfer. So, pwede pong i-redeem yung pagbenta ng ancestral land to a non-IP within 15 years from the date of transfer.